Hello mga kasangga, kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan. Kahalagahan ng pagiging isang content creator, sa pagiging vlogger, kung ikaw ay isa pa rin hanggang sa ngayon ay hindi nagko-content at hindi ka pa rin nagva-vlog dahil sa nahihiya ka or parang pakiramdam mo hindi mo kayang gawin yung pagiging isang content creator, o kaya naman gustong-gusto mong mag-content, gustong-gusto mong mag-vlog din katulad ng mga nakikita mong mga kaibigan mo o ng mga taong nakakasalamuha mo. Gustong-gusto mo rin sanang mag-content o mag-vlog pero hanggang sa ngayon hindi mo pa rin magawa dahil sa kung ano mang kadahilanan mo. Basta yung pakiramdam mo lang na parang hindi mo kaya o hindi mo makuha yung lakas ng loob mo para makapag-content ka rin. Ramdam kita kasangga dahil ganyan din ako nung una. Marami din akong pagkakataon sa buhay ko na gustong-gusto kong gawin yung bagay na yan, lalo yung pag-content. Kaya lang, hindi ko rin magawa dati dahil sa di ko rin maipaliwanag na pakiramdam na parang nakakahiya o parang wala ba akong lakas ng loob para gawin ko yung pag-content o yung pagiging vlogger. Diba? Kung nakikita nyo ako sa ngayon, dati naman, hindi rin ako ganito. Although may kapal tayo ng mukha dati pa, pero hindi ako ganito na nakakapag-share. Kaya kung ikaw yung taong nabanggit ko, kung ikaw yung mga may pakiramdam na gusto mag-content, pero hindi mo magawa dahil hindi mo malaman kung bakit at hindi mo malaman-laman kung saan ka magsisimula, para sa iyo ang vlog na to dahil matutulungan kita na magawa mo yun sa buhay mo. Kaya panoorin mo hanggang dulo at sigurado akong pangako ko sa iyo, makakapagsimula ka na sa pinaplano mong maging isang vlogger din o maging isang content creator na katulad ko. At bakit ko ba ito binabahagi sa iyo kasangga? Dahil naniniwala ako na ang pagkukontent sa panahon ngayon siyang ating pinaka magandang gawin. Lalong-lalo na kung gusto mong magbahagi ng iyong mga kaalaman, ng iyong mga knowledge. Naniniwala ako na sa pagko-content, doon mo lang ma-share yung mga saloobin mo at yung mga gusto mong ibahagi na naranasan mo sa iyong buhay. Pinaniniwalaan ko na ang pagko-content siyang pinakasusi natin para masabi natin yung gusto nating sabihin at lalong-lalo na makatulong din tayo sa iba sa pamamagitan ng pagko-content. At kung ngayon naman tayo nagkita, kasangga, ako nga pala si Jumil, isa akong machinist. May 20 years na akong karanasan sa pagiging empleyado sa isang manufacturing company na hanggang ngayon ay nagawa ko pa rin sa pagiging machinist ko sa aking buhay. At nagninegosyo rin habang nagtatrabaho tayo, pinifigure out din natin na makapagnegosyo tayo dahil isa sa mga makapagpabago ng ating buhay ay gumawa tayo ng mga bagay at mga hakbang para mapaayos palalo ang ating buhay. Pero bago ko ibahagi sa iyo ang mga paraan at mga diskarte kung paano kita matutulungan sa pagiging content creator mo o pagiging vlogger mo. Gusto ko munang ibahagi sa iyo yung aking karanasan. Kasi naalala ko noong araw, nung ako'y bata pa, siguro mga edad ko mga 7 taong gulang, siguro mga nasa grade 1 ako noon. Siguro mga taong 1997, mga ganon, 1996. Ako po ay hilig na ako noong pumunta sa city namin, sa Naga City o sa bayan. Naalala ko nung bata ko, kaya ko nang magsulo. Kaya ko nang bumiyahe ng solo. Dahil nga nung araw, nung ako'y bata pa, parang masyado na rin akong independent sa buhay. Yung mga nabanggit ko sa inyo nakaraan, nagpipedicab nga ako nung araw. Murang edad pa lamang. Kaya yung mga daan, kahit papaano ay sa ulo ko na. Kaya kaya ko nang pumunta kasi ang distansya kasi ng aming bahay to doon papunta sa city ay siguro mga 20 minutes din, ganun. To 25 minutes. Masasakay ka ng pedicab galing sa bahay namin papunta doon sa kanto, pedicab, at from doon sa kanto hanggang doon sa Naga City, mag-jeep ka. Ganun, sasakay ka ng jeep. At naalala ko nga nung araw, kaya ko nang magsulo doon kasi nga parang dahil at sana isasama ako ng tatay ko sa pagpapasada nung araw, parang sa ulo ko na rin yung Naga City, kaya kaya ko nang magsolo kahit bata pa ako sa ganung edad. At naalala ko, meron akong isang karanasan na hindi ko makakalimutan yung karanasan na yun dahil nung bata ako, ay parang oo, medyo lakas ang ating loob
Nakakapagbenta-binta na tayo ng mga bagay-bagay. Pag may mga pinapatinda sa akin yung aking tatay, mga gulay at yung aking nanay, binibenta ko yan. Kasi sa atin yung madiskarte ng bata. Pero, lingid sa inyong kaalaman, kahit na ganun yung aking personalidad nung ako'y bata pa, likas din sa akin ang mahiyain. Mahiyain sa point na malakas lang ang loob kong gawin yung mga bagay na kailangan kong lakasan yung loob ko. Pero pagka yung mga simpleng bagay naman na bilang isang bata, mahihain din ako. At naalala ko nga nung ako'y bata pa, pupunta ngayon ako sa sentro, sa Naga City. Dahil sa sobrang hiya ko, at para bang sa sobrang di ko alam sa nung bata ako, sasakay na ngayon ako ng jeep. So galing sa amin, nagsakay ako ng pedicab, tapos pagdating sa kanto, sasakay na ngayon ako ng jeep. At nung mga panahon na iyon, ang aking tiyuhin, kapatid ng aking tatay, nagpapasada siya ng jeep sa around Naga City to sa bayan namin, sa aming bayan. Nagpapasada siya ng jeep. At nung time nga na yon, nung mga araw na yon, sakto naman na nung nag-aabang ako ng jeep papuntang Naga City, ang nasakyan ko ngayon, yung aking tiyuhin, mga kapatid ng tatay ko. At nung mga panahon na iyon, doon ko naramdaman yung hindi ko may paliwanag sa sarili ko na kahit bata pa lang ako noon, para bang ramdam ko na yung parang mahihiya ako. Di ko malaman kung bakit. Kasi itong nangyari. So pagsakay ko ngayon, nakita ko na ngayon tiyuhin ko. Pagsakay ko ngayon ng jeep, doon ako sa harapan ng jeep sumakay. At nagmano din ako. Bilang bata noon, meron na akong nararamdamang hiya. Kasi di ko alam kung habang siyempre busy naman yung aking tiyuhin, nagdadrive naman siya ng kanyang jeep, busy siya sa pag-abot ng bayad. So, wala ngayon akong chance na kausapin yung aking tiyuhin. Kasi bilang bata, iniisip ko din ano naman yung sasabihin ko. Wala naman akong maisip na sabihin. Ganon. Siyempre yung tiyuhin ko, busy din naman sa kanyang pasahero. Di ba? Pag driver ka naman, di ka naman basta-basta focus ka lang sa ano. At dahil sa sobrang parang nahiya akong makipag-usap, hindi na lang ako ngayon umimik hanggang doon sa makababa ngayon ako ng babaam. Hindi ngayon ako umimik dahil nga wala naman akong babanggitin na kung ano na pag-uusapan . Hanggang sa nung nakababa ako ngayon, pagdating na nga doon sa terminal, bumaba na ako. Saka pa lang din ngayon napansin ng aking tiyuhin na ako nga pala ito, si Jumil, na pamangkin niya. Kaya pala hindi niya rin ako kinakausap dahil parang hindi niya lang din pala ako napansin. Ako pala ito. Parang awkward yung moment na yun dahil naintindihan ko naman dahil nga busy siya. Siyempre, nakapokus siya dun sa kanyang pasahero. Naintindihan ko naman na hindi niya kaagad ako napansin. Although kahit nagmano ako, pero naintindihan ko naman kung bakit hindi niya kaagad ako napansin. Ang pagkakamali ko lang, dahil nga sa sobrang parang nahihiya ako o wala akong maisip na topic na pag-uusapan namin, hindi na ngayon ako, parang doon sa nagmano ako, hanggang doon sa nakababa ako sa terminal, mga 15 minutes, hindi na ngayon ako nagpag-usap o hindi na ngayon ako nag-open ng conversation o kahit bata ako, di ba? Kahit bilang bata, hindi na ngayon ako nagsalita kasi parang nahiya ako dahil nga ganun. Ang doon ko naintindihan nung pagbaba ko mismo sa jeep na yon na kaya pala hindi ako nakausap ng aking tiyuhin dahil hindi niya rin pala napansin na ako nga ito. Hindi akala niya, sa madaling salita, hindi niya rin kaagad ako nakilala. Dahil siyempre, medyo may edad na din yung tiyuhin ko. At nagkapasada nga, di ba? Ang pagkakamali ko, na-realize ko nung time na yon, akala ko talaga, hindi niya lang ako kinakausap. Yung pala, talagang hindi niya ako nakilala. Hindi niya ako na-recognize nung time na yon dahil nga sa kanyang pagkapasada. Ang mali ko naman, hindi man lang ako nagsalita. Dahil parang nahiya ako na wala akong masabi. Wala akong masabi sa kanya na kasi parang din ako na kung ano pag-uusapan . Hanggang sa nakababa na ulit ako, sa kanya lang ako nakita na ako pala si Jumil. Ang sabi ng aking tiyuhin, "Oh, Noy, hindi ka man lang nagsalita, ikaw pala yan." At doon ko nalaman nung time na yon, doon ko na-realize na sa buhay pala natin, nasa sa atin yung susi, nasa sa atin yung chance para makapag-introduce tayo sa taong ating nakakaharap o na ating nakakasama. Kung sa ating mismong side ay hindi tayo
o open ng conversation, nasa sa atin ang mali at wala sa taong kausap natin. At doon, nung moment nga na yon, doon ko na realize sa buhay ko, yung tiyuhin ko pala, hindi ako nakilala agad. Hindi niya ako na recognize na ako pala ito. Kaya nung moment mismo na yon, yung pinaka kakaibang naranasan ko na yon, na parang nakakahiyang naranasan ko na yon, yun yung moment na yon na yung hiya pala natin sa ating buhay, minsan hindi rin nakakatulong. Dahil tayo rin mismo yung nagbibigay ng parang barricade sa buhay natin para makapag-open tayo ng conversation sa ibang tao. At sang sabi ko na nga lang nung time na yon, pag uwi ko sa bahay, kinuwento ko na lang sa akin tatay, sabi ko pa, nakita ko dun si uncle, sabi ko, pinagtataka ko, hindi ako pinapansin. Yung pala kako, hindi pala ako nakilala kaagad. Nalaman ko lang dahil nung pagbaba ko na sa terminal, kanya lang ako nakilala at bakit daw hindi nga ako nagsasalita. Yun na lang ang sabi ko sa akin tatay kung ano yung mga nangyari. Nagkita nga yung akin tatay at yung tiyon ko, si Jumil Ika, katabi ko lang pala. Hindi man lang ika nagsasalita. Nung pagbaba, saka ko lang nakita na siya pala yung katabi ko. Doon ko ngayon nalaman ng mga time na yon, na sa buhay pala natin, marami na sana tayong chance na makapagpakilala o maka-open ng conversation, pero nami-miss natin yon dahil nasa ating mismong buhay yung pagkakamali. Nasa ating side mismo yung ating kahihiyan o nahiya tayo sa mga bagay na dapat sana hindi naman. Kaya sa mga karanasan po na iyon na naibahagi ko sa iyo, ito naman yung gusto kong ibahagi sa iyo na kung paano ka makakapagsimula para makapag-content ka na sa buhay mo at makapag-share ka na rin ng mga knowledge mo, nalalaman mo sa ibang tao para mas makatulong ka din sa mga gusto mong tulungan sa buhay mo. Dahil nga, ang pagbablog, isa yan sa pinaniniwalaan ko na sa panahon ngayon, yun yung isa sa pinaka-importanting bagay natin na makapagpakilala sa ibang tao. Yung isang paraan ng nakikita ko ng importance ng vlog sa panahon natin ngayon ay yung ma-introduce mo yung sarili mo sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga hindi nakakakilala sa'yo. Katulad ng aking naranasan, hindi kasi ako nagsasalita kaya nasa akin yung mali. Katulad din sa pagbablog, kung hindi ka magsasabi ng iyong saloobin, kung hindi ka magsasalita ng iyong mga nalalaman para ma-share din sa ibang tao, paano ka nila makikilala at paano ka nila ma-recognize na ikaw yun, na ikaw pala yung ganitong tao. Kung marami ka dyang mga gustong i-share sa buhay mo, pero hindi mo ngayon in-express through vlogging o through pagko-content, paano ka ngayon makikilala ng ibang tao kung hindi mo mismo gagawin yon? Kaya pinaniniwalaan ko na yung pagbablog natin ngayon sa panahon ngayon, yun yung isang way para makapag-introduce ka ng sarili mo. At the same time, makatulong ka sa ibang tao sa pamamagitan ng pag-share ng knowledge mo. Kasi ang kalaban natin dito, yung akip na lang natin sa sarili natin yung mga experience natin o yung mga ating mga naranasan o ating mga karanasan na kung mailalabas lang sana natin yun para ma-share din sa ibang tao, sigurado namang through your life or own life experience, ay siguradong may kabuluhan yun at kakapulutan ng aral ng ibang mga nangangailangan ng ganong karanasan. Ang kalaban kasi na talaga natin dito yung mawala sa ating mga buhay yung pagkakataon na makapag-share tayo sa iba. Alam ko na likas sa ating makapagbigay din ng tulong sa iba, makapag-share. Likas sa atin yung bilang isang tao, pero hindi natin yun magagawa kung sa pagbablog na yun yung way sa panahon natin ngayon para magawa mo yung bagay na yun, ay mo magagawa sa buhay mo. Kasangga, kung hanggang ngayon ay nahihiya ka pa rin, wala ka pa rin lakas ng loob para makapag-vlog o makapag-content sa buhay mo, gawin mong inspirasyon yung purpose mo sa buhay mo kung bakit gusto mong mag-vlog. Gawin mong inspirasyon yung gusto mong mangyari sa buhay mo para makatulong ka din sa ibang tao. Kasi kung iniisip mo kasi na mahiya ka kung ano yung sasabihin ng ibang tao, lagi namang may ganun sa buhay natin. Pero alalahanin mo na mas marami pa rin ang mas nangangailangan ng impormasyon na iyon. Isa sa magkikriticize sa'yo. Kasangga, kung ikaw yung nakikinig ngayon, hanggang ngayon hindi ka pa rin nakapag-upload, ngayong napanood mo na tong vlog natin, naniniwala ako na magkakaroon ka na rin ng lakas ng loob. Dahil sa purpose mo na yon, magagawa mo na yung bagay na yun at makapag-share ka na rin sa ibang tao. Huwag kang malungkot kung maraming beses ka nang nagtatry
na gustong-gusto mo nang mag-upload at gustong-gusto mo na rin mag-content pero talagang pinangungunahan ka ng hiya. Normal lang yan dahil lahat naman ng bagay at lahat naman ng tao ay hiya sa sarili. Pero yung hiya na yan ay pinapalagan yan, nilalabanan yan dahil may time para mahiya at may time din para magkaroon ka ng lakas ng loob. Hindi lahat ng bagay, yung hiya mo ay lagi mong kukonsintihin. Pinapalagan din yan dahil minsan yung hiya, yan yung isang bagay na humahad lang din sa atin para magawa natin yung mga gusto natin gawin sa ating buhay. Yun lang kasangga, naniniwala ako na ngayong napanood mo na to at nagkaroon ka na ng purpose sa buhay mo, naniniwala ako na makakapag-share ka na rin ng mga nalalaman mo. Katulad ko, dati rin akong isang mahiyaing tao, pero once dumating sa buhay mo at na-realize mo yung kahalagahan ng pag-share at kahalagahan ng purpose mo sa buhay mo, magagawa mo na rin magbigay ng mga experiences mo. Kasangga, samahan mo ako na lahat tayo ay makapag-share din ng ating mga ideas at ng ating mga naranasan. Samahan mo akong makapagbigay ng mga makabuluhang bagay sa mga nangangailangan. At mag-join ka sa KAUPH sa ating FB group. Yun ay samahan ng mga malalakas ang loob at may malalaking pangarap na kahit mahiya-hiya tayo sa ating mga buhay at kahit na marami tayong time na nahiya tayo, ay lalakasan pa rin natin yung ating loob dahil yun yung mas kailangan natin sa panahon ngayon. Join ka doon sa ating FB group at magkita-kita tayo doon. At i-like mo na rin to at mag-share, mag-subscribe ka na rin dyan para updated ka sa ating mga binibigay na content. At i-share nyo na rin to para mas marami pa tayong ma-reach na mga nangangailangan din ng ating mga binibigay na mga valuable na mga content. At kung gusto mong mag-support sa ating mga kino-content, meron tayong ginawang merch na mugs. Kung sa umaga pa lang ay mahilig ka magkape, siguradong buo na kagad ang araw mo dahil minilagay ako doon 3 sikretong malupit na specific lang yun na may nakalagay doon para siguradong inspired na kagad ang araw mo. Yun lang po, muli, ako ang inyong kasangga, si Jumil, at iwan ang isang kataga ng buhay ay likas na sa atin ang mahiya. Pero kung hindi mo ito papalagan at gagawin yung tama, walang ni isang tao sa'yo ang maniniwala. Yun lamang po, maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.